Welcome to Donmar TV News Channel. Tingnan mo kung paano ginagamit ngayon ng CPP, NPA, NDF-MJ bilang propaganda platform para atakihin ng gobyerno, pahinain ang pagkakaisa ng ating mga leaders sa government, pag-away-awayin tayo. Itong issue sa COA report, kunwari. Eh bakit hindi pinipick up ng CPP, NPA, NDF at hindi rin pinipick up ng mga opposition politicians, Ma'am Lorraine? Na dito pala sa report, MJ, tingnan mo kung paano ka malisyuso. Ang office ni Vice President Leni Robredo ay mayroong mga unremitted at may mga withhold na pondo like 192,000 pesos sa withholding taxes, unremitted ito. 282,000 para sa withholding nila sa mga PhilHealth deduction at mayroon din mga 189,000 sa pag-ibig. So, ibig sabihin ba kung i-interpret mo rin ito, nagnakaw din ba at nawalan din ba ng pondo ang Office of the Vice President? Eh, unremitted eh. Ang findings ng COA, unremitted, kaya ito ay questionable. Saan ito napunta? O bakit hindi ito binabalita ng Rappler? Hindi ito binabalita ng Enquirer? At bakit hindi ito ipinapaliwanag din ng COA? Bakit ang nakikita lang ang sa DOH, DSWD, TESDA, na pareho lang ang kanilang circumstances? Number 2, Ma'am Lorraine. Maliban dito sa mga unremitted funds, no? Data ito galing sa COA. Ang Senate ay mayroong pondo na unliquidated 2020, Sir Parlade. Hundreds of millions sa pagpapatayo ng kanilang Senate building. Bakit hindi pinaimbestigahan ito ni Gordon? Na saan napunta ang pondo ng Senate? Sa COA report, unliquidated, unsubstantiated ang spending sa Senate building construction for 2020. O bakit selective tayo? O, dapat ito na ang pagkakataon. Sana na ipaliwanag ng COA. Bakit napupunta lang ito sa pagtira at pag-atake sa kay Pangulong Duterte na wala pa namang findings na kompleto? What is my point there na dinadrive ko, MJ? I am not an apologist for President Duterte. Neither I apologize for him for his statements regarding sa sinabi niya, huwag kayong basta-basta maglabas ng report. Sa tingin ko walang mali doon. Kasi sabi niya, pag may mali sa report, or observation, magpatawag kayo ng tinatawag na Audit Evaluation Conference and Exit Conference with the agencies concerned. Saka kayo maglabas ng report kung sigurado kayo na may mali, i-file nyo ang kaso. That was the context and purpose of the statement of the President, not to interfere or prevent COA to do its function as a constitutional body for audit of public fund spending. Malinaw. Nang banggit ni Pangulong Duterte, General Parlade, Yusek Badoy, MJ, pag may mali ang DSWD, magpatawag ka ng Audit Evaluation Conference and Exit Conference. And then you make your recommendations. At kapag hindi pa rin ginawa, saka ka mag-file ng kaso, then you go out for a media conference. Eto na. I think that is reasonable enough. Dito na sa ating linya si Assistant Secretary Glenda Relova, acting spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Welcome po, ma'am, sa programang Laban Kasama ang Bayan with Yusek Lorraine Badoy, General Parlade, and Ka Eric. Good morning po. Good morning, ma'am. Hello, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig. Hello. To start with the conversation po, ASEC, ano po ba itong pondo ng NTF-ELCAC sa Department of Social Welfare and Development? Ito po yung mga ibinigay po natin na ayuda sa ating mga former rebels. Remember, ang NTF-ELCAC po, ang DSWD ay parte or miyembro ng ating NTF-ELCAC, bunsod po ng ating Executive Order number 70, which is the whole of nation approach. So may mga dalawang tracks po dito ang DSWD wherein nagbigay po kami ng pondo para po sa ating mga kababayan para po sila ay ma-reintegrate natin sa society. So ang isa po dito is under the assistance to individual in crisis situation para po makapagsimula silang muli, at ang isa naman po dito is through our sustainable livelihood program para po magkaroon po sila ng sustainable na pinagkakakitaan habang sila po ay bumabalik po sa ating komunidad at sa ating gobyerno. So ang findings naman po na ito is not about yung katiwalian, kung hindi po ito lang po ay mga dokumento. Ang kino-question po ng COA dito is bakit daw po
hindi original yung attachment namin. So, and there are certain explanation regarding bakit nga po hindi original siya, because the original copy is with the DILG, who is also part of the NTF-ELCAC, at sila din po yung unang nakapagbigay na din ng assistance para po sa ating mga former rebel returnees. So, documentation lang po ito, attachment lang po yung findings ng COA. And tama po si Ka Eric na hindi po ito isang parang formal complaint. So, it's just an observation. And there were conferences made between COA and the DSWD. And it's just an observation. And there are recommendations. And the DSWD is complying with the recommendations naman po. Ayan, Asik malinaw. Glenda, I have a question. So, Asik Glenda, my friend. So, in other words, it's really just a mere technicality. It's no big deal. Am I correct? It's no big deal in the sense that there is an explanation. Tapos pag nag-explain ka na, okay na sa COA. And it's just a process, no? Yes, it's just a compliance. Compliance lang to ng mga recommendations wherein we need to secure the original copy. Pero kasi nga, 'di ba, sa ating Executive Order number 70, we need to protect the identity of our former rebel returnees. And this particular JIPAC certification, nandito yung lahat ng confidential information that we cannot divulge kaagad-agad, 'di ba? So that's why yung original certification lang yung ini-attach ni DSWD. So pag ito na-understand ng COA, and I guess they understand na part naman ito ng guidelines namin, and we implemented the program according to the guidelines set by the DSWD. There were no missing funds. The funds were received by the former rebels. Talagang wala pong anomalya itong This is just an observation and subject to compliance of the department. Yeah. Yes, Very clear. Parladi, sir. Your interaction with Yusek Glenda. Yes, Asik Glenda, maraming salamat po dun sa paliwanag nyo. In fact, bago ka dumating, ang pinag-uusapan namin ay yung PADEPA, Pambansang Demokratikong Pangparlan. At alam mo, kasama itong mga ganitong mga issue na ito, kasama ito doon sa strategy nila. Ito yung kasunod doon sa sinasabi mo kay Eric. Pag-uusapan na yung specific issues, kita nyo? Problema si DSWD, kinikwento ng COA, tinatanong na ngayon ng COA kung paano nila ginawa ito. Kasama na yung distortion doon. At napakalinaw noon, as Glenda, dapat maintindihan niyo dyan sa organization nyo na talagang malaking sagabal sa pagpapalawak ng organisasyon ng mga CPP. Itong DSWD, kasi ito yun. Ito yung ahensya na directly yung kanyang serbisyo ay ramdam ng mga ordinaryong mamayan, especially yung mga marginalized. At nandito po yun sa dokumento. Kay Eric, nandito uli yan sa dokumento ni Vicente Ladlad. Kung ito, gusto nyo, basahin ko na lang. Pursigidong paramihin ang pagsampa sa hukbo mula sa mga kadre at kasapi ng partido at mga aktivistang masas sa kalunsuran. So actually, Yusek Lorraine, ang doon kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa recruitment, but actually, yung timelines na sinasabi mo kay Eric, napabilis yun because of this memo from the CPP. Gusto na talagang pabilisin yung pag-ikayat nito mga aktivista na ito para sumampa sa kilusan. Nandito yan, 4.7, nasa page 16 nakalagay. So in other words, as normal yun na agencies involved dito sa counterinsurgency to end itong program natin to end local communist armed conflict. Kasi ito ngayon yung gagamitin nila na panggatong finally para yung mga naka-undergo na ng ARAC at saka mas mataas na pag-aaral pa ay tuluyan ang mapasampa nila sa hukbo. Agree ako dyan kay General Parladi. Asik Glenda, thank you General Parladi, Yusek Panoy. We're very happy na nandito po kayo, Asik Glenda. So that malinaw po yung sinasabi ninyo. There are items sa NTF-ELCAC implementation ng DSWD that requires confidentiality and security protection ng mga beneficiaries. At alam ni General Parladi yan kasi nasa JAPIC yan, it's an internal security requirement. Tama kayo. At kaya malinaw din po na binabanggit nyo ngayon na wala palang adverse finding ang COA, kundi audit observation memorandum lang ito. Ibig sabihin, tama po si Ma'am Lorraine,
compliance ito so that doon sa mga requirements for auditing, makumpleto. Pero hindi ibig sabihin na may katiwalian. And in fairness to COA, ASEC Glenda, hindi naman yata sila ang nag-aakusa sa inyo na kayo po ay may katiwalian. Ang nag-aakusa ay ang CPP, NPA, NDF, the way they are now planning to investigate DSWD, DOH, TESDA. Ma'am Lorraine, sa lower house, na ang nag-submit ng resolusyon na ASEC Glenda ay si Brosas ng Gabriela, which is who is a CPP cadre operative pretending to be party list, pero ang kanyang maskara ay Gabriela Women's Party. At alam naman namin, kasama ko yan dati ang organisasyon na yan na ASEC Glenda. Ang tanong ko lang naman sa iyo, ASEC Glenda, namin sa Laban Kasama ang Bayan, mayroon na po bang exit conference sa COA at mayroon na po bang mga pagsusumikap upang i-comply na po ng DSWD itong mga documentation requirement as per COA observation na ASEC Glenda? Ka-Eric, opo. So, nabanggit ko kanina na there were several conferences made between COA and the DSWD, and there was an exit conference at very thorough po tayo dyan. And kami sa DSWD, we welcome every initiative of COA kasi nandyan yung highest level of integrity which we, the DSWD, can guarantee dahil yan po yung hinahanap sa atin ng mahal na Pangulo, yung mataas na level ng integridad and transparency sa pagpapatupad ng mga programa. So as early as April po, yung pong mga compliance na to, ginawa na po ng ating field office na involved dito sa sinasabi nila na documentation, which is Field Office Caraga. So we have requested for the original certificate, and apparently it was already with the regional office of the DILG ng Caraga. So we're just waiting for them to transmit to us kung ano man po yung hinihingi po ng ating Commission on Audit. So very compliant po si DSWD in terms of the recommendations po ng ating COA. Yeah. Aside from this COA observation, are there any items related to NTF-ELCAC participation and fund spending of DSWD na mayroon pa ring observation ng COA aside from dito sa binabanggit na pinag-uusapan natin ngayon, o wala naman? Wala naman po. Ito lang po because every fund accounted for. So even the exact figure po, the DSWD can really show it, and we will welcome any investigations regarding this. Since nga po, observations lang naman to as per documentation. So open po kami sa DSWD for any investigations. Yeah. ASEC Glenda. Yes, Glenda. Right, sir. May tanong po ako, Yes, ASEC Glenda, no? Hindi ba kayo tinatanong nung COA or nung mga Gabriela kung bakit ang bilis niyong magbigay ng mga food packs dun sa mga former rebels? Kasi ano to, bago ako nag-retire, meron kami ni Recanto na pinasurrender ng mga 53 dyan sa Calabarzon. At tuwang-tuwa yung mga tao kasi akala ko hindi mahahabol talaga, but nagawa ng paraan ng DSWD na mabigyan kaagad ng mga food packs yung although at that time alam ko limited na yung supplies ng DSWD dahil doon sa dami ng nagsusurrender. But ito lang, natanong ko lang ASEC Glenda, baka naman tinatanong kayo bakit mabilis kayong umaksyon kapag tulong dito sa mga former rebels ang binibigyan natin. Yeah, that's a good question. ASEC Glenda. Hindi po kami sector specific. Pagka po talagang kinakailangan ng augmentation ng kahit anong sector, kahit anong klase pong vulnerability or disaster, the DSWD is always ready po to augment and then to respond to every crisis. Kahit nga po ang lugar nandiyan kami. Siguro po, ang kagandahan lang po ngayon kasi is yung strategic planning. So we know how to preposition goods. Alam po namin na anticipate po namin yung possible risks sa bawat mga lugar together with the field offices, yung mga risk assessment po namin. Kaya po we can respond timely po talaga. Ayos. As you think, Lorraine? Yeah. Mayroon kang tanong po? So we understand COA, ASEC Glenda and I are in the same page, and all of us here. We understand the oversight function of COA and we appreciate it. And like her, we welcome it. But at the same time, it can also be really unfair kasi you're prejudged, diba? And DSWD, I know that for certain, it's a really beautiful department talaga, and the work that they do there is very faithful. It's very hard, made up of
hardworking ano talaga public servants that are very true to the Filipino people.